Hindi nga ako makatulog kagabi dahil stress na ako sa dami ba naman ng aking pera. Wala na nga ako maisip kung saan ko ba ilalagay ang mga ito. Minsan nga wala na akong kagana-gana sa buhay dahil puro na lang pera ang nasa palibot ko. Nung una kasi akala ko napakasarap mabuhay ng napakaraming pera. Mas nakaka-stress pa pala kapag marami kang pera. Halos ipamudbud ko na nga ang mga ito pero bakit hindi pa rin maubos-ubos? Minsan nga sa isang kanto may humingi sa akin pambili daw ng alak. Hindi na ako nagdalawang isip pa kaya kaagad ako nagpa-deliver ng isang truck ng Red Horse. Binuksan ko na rin ang mamahaling kong rep upang tingnan kung may laman pa ba ito. Hindi ko na talaga alam kung ano pa ang aking gagawin dahil pati sa aking rep ay nagkalat na rin ang pera. Ano kaya ang dapat kong gawin para naman mabawasan kahit papano ang mga ito? Hindi ko nga lubos na isip dahil nga pati pagbukas ko ng kaldero ay ang laman nito ay pera. Kaya naman nagkape muna ako upang mag-isip kung papaano nga ba ito mabawasan. Nagmuni-muni ako saglit at nag-isip kung sino pa ba sa aming kapitbahay ang hindi ko pa nabibigyan ng pera. Ang tatlo kong katulong ay nag-day off na dahil hindi na raw sila nakakatulog ng maayos sa kabibilang ng pera. Mag-iisang linggo na silang kabibilang pero hindi pa raw sila matapos-tapos kaya naman sumuko na ang mga ito. Noong isang gabi nga ay sobrang haba ng pila ng mga taong gustong humingi ng tulong sa akin. Ngunit kulang pa rin sila dahil hindi talaga maubos-ubos ang aking pera. Isa lang talaga ang pumasok sa aking isipan, ang tawagan ng aking kumpare upang siya'y pautangin. Noong isang linggo ay pinilit ko nga lang siyang utangin ang aking 80 million pesos, mabuti na nga lang at tinanggap niya. Sabi ko nga sa kanya kahit hindi niya nabayaran ang kanyang inutang basta't kunin niya lang itong pera. Nagbangkaawa ako sa kanya na kung pwedeng umutang siyang muli sa akin. Ngunit nagdadalawang isip siya kung uuto pa ba siyang muli dahil napakarami niya rin daw pera. Hindi pa raw nauubos yung perang inutang niya sa akin noong nakaraang linggo. Hindi ko na nga siya napilit dahil hindi niya na rin daw alam kung ano pa ang gagawin niya sa mga inutang niyang pera. Na-stress ako bigla dahil yung isa kong kumpare ay magbabayad na raw siya ng utang. Sabi ko nga sa kanya ay wag niya nang bayaran ang kanyang inutang dahil wala na akong mapaglagyan ng mga pera. Dito nga sa isa kong kwarto ay nagkalat na rin ang pera. Ganito na nga ang sitwasyon ko araw-araw ang makitang nakakalat ang mga pera dahil wala na nga talaga akong mapaglagyan. Kahit sa banda ng aking bahay ay puno na ito ng pera at pati nga higaan ko ay pera na rin ang nakalagay. Sumasakit na nga ang ulo ko sa kabibilang dahil hanggang ngayon wala pa rin gustong umutang sa akin. Kaya sa gustong umutang sa akin, please lang, pakiusap, mag-comment kayo kung ilan ang gusto nyong utangin sa akin. Kahit ilang taon nyong hindi bayaran ang inyong inutang, okay lang sa akin dahil alam kong ganyan na ganyan naman yung mga taong mangungutang. Sa una lang mabait pero pag singila na, sila pa yung galit. Kaya sana naman may mababait pang taong gustong umutang sa akin para naman bawasan ang aking pera. Dahil sa dami ng pera ay talaga naman stress na ako. Nag-isip pa rin ako ng mga alternatibong bagay para naman mabawasan ang aking pera. Dahil sa totoo lang, hindi pa rin ito mauubos. Nakaisip ako bigla ng isang magandang strategy upang mabawasan ang aking pera. Sabi ko, mag-i-invest ako sa lahat ng mga negosyante dito sa buong Pilipinas. Magpa-franchise rin ako sa lahat ng mga sikat ng fast food. Kaya naman, inilista ko na ito para ma-divide na ang aking mga pera.